Minsan talaga nawawalan ako ng lakas ng loob maghintay pa. Lalo na 27 years old ako. Eh, may dahilan ako kung bakit. Sabi nga nila kung siguro doon lumipat ako sa service industry, baka doon nakalis na ako. Hindi ko talaga prefer ang caregiver or hindi ko inaasahan na may mga magsasubscribe. Halos araw-araw nadadagdagan yung subscriber ko sa YouTube. And may mga nagko-comment sa mga uploaded kong video. Yung mga nakaraang uploaded kong video. More on na nag-comment sa playlist ko na pinamagatang Korea Journey ko. Journey. Kakaroon pa ba ako ng journey? Uusad pa ba ang aking apply as EPS aspirant? As factory worker sa South Korea. Ang pinapangarap ng mga kababaihan, ng mga yodas na matagal na naghihintay. Alam nyo guys, naiinip na rin talaga ako. Naiinip na rin ako. Kasi 1 year na akong naghihintay na masilik. Oh, well, bago naman din kasi ako mag-aral, talagang inasahan ko na. Kasi nababalitaan ko na talaga before na matagal masilik ang mga babae. 1% daw. Pero sa taong ito, ang daming babae. Bago magkaroon ng caregiver ha, ang daming nakaalis. Ang daming, kasi kung dati, nakikita ko sa mga posts, sa mga vlogger, na mga nakakaalis yung mga newly hired. For example, 100 na lalaki, isang babae. Before yan, dati, nakikita ko. Pero ngayon, 30 nakababaihan ang nasasama at like sa South Korea. Kaya hindi ako namawala ng pag-asa. Alam nyo yun guys. Hindi kasi, bago naman ako mag-aral talaga, inano ko na sa sarili ko na, tinata ko na sa isip ko na matagal ako maghihintay. At matagal talaga na makuha ang mga babae. Kasi hindi man talaga sa South Korea mga kalalakihan, di ba? Dati, bago magkaroon ng caregiver, saka bago lumakas, yun talaga yung paniniwala ko, matagal talaga maselect. At swertihan lang talaga. Buti nga, inaano ko lang sa sarili ko, at least tinry ko, sinubukan ko na mag-aral, mag-exam, kaysa naman wala kang gagawin, di ba? Lilipas ang ilang taon na yung gustong-gusto mo, hindi mo ginawa. Paano pala kung isa ka sa maselect, di ba? So, as of now, guys, mainit dito kaya may, wala yung electric fan. And hindi ko naka-aircon. Ayun, as of now, nag-renew ako ng June. Naka 1 year na yung aking paghihintay. Nag-expired na noong June 16. At nag-renew ako ng June 18. And until now, September 12, wala pang approval. And naghihintay pa rin ako. Nag-follow up naman ako sa DMW. And binigyan nila ako nag-send din sila ng email. HRD Korea daw ang nagbibigay ng approval. Wala daw kailangan na doon. Nag-send din sila ng email ng HRD Korea. And nag-email na rin ako sa HRD Korea. Pagka-email ng DMW sa akin na, ayun nga, HRD Korea daw ang nagbibigay ng approval. Nag-email ako na magpa-follow up ako regarding sa renewal ng job roster ko. And wala silang response. And, as EPS aspirants, naka-follow ako sa mga YouTube vlogger, Facebook, mga vlogger dyan, at yung mga nagpo-post sa mga FB page ng EPS aspirants na. May mga nagre-renew at may mga nag-i-email sa DMW at HRD Korea regarding sa approval ng renewal of job roster. Nag-reply naman daw, 2 to 3 months daw talaga ang bigayan ng approval sa mga nagre-renew ng job roster. So, September 18, kasi September 12 ngayon eh. Sa September 18, sa September 18, pag 3 months ko na. Pag 3 months na nung, renew, na paghintay ko ng approval. So, ayun, naka 1 year na ako. Naka 1 year na ako nang paghintay ng, maselect ako. Nagdaan na yung mga selection, guys. Hindi pa rin ako nasa-select. So, hintay-hintay lang. May 1 year pa ako. May 1 year pa ako. Hopefully, and I pray na may dahilan lang si Lord.
At nakikita ko naman yung mga dahilan na yun eh. Nakikita ko kung bakit hindi pa ako nasiselect. But I feel it na makakarating ako sa bansang South Korea. Nararamdaman ko, ewan ko. Basta tiwala ako eh. Malakas yung yung faith ko at paniniwala ko na makakarating ako sa bansang South Korea. So may 1 year pa ako ng paghihintay. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. At least we try. Diba? And meron talagang dahilan. At saka sabi nga, yung para sa'yo, at least yung part mo, ginawa mo. Yung part mo na sinubukan mo. Diba? Mas maganda yung may sinimulan ka kaysa lagi mo na sinasabi na, ay hindi naman ako makakalis dyan. Ay hindi naman ako makakarating sa bansang South Korea. Kasi ganito ganyan eh. Hindi naman ako masesele kasi babae ako. Diba? Lipas ang taon, umaandar ang araw-araw natin. Umaandar ang panahon na wala kang ginagawa. Paano mo malalaman, di ba? Yung mga bagay-bagay. Wala talaga akong plano mag-abroad, guys. Pero gusto ko talaga na makarating ako sa bansang South Korea. Yun talaga yung lugar na gusto kong makarating at makapagtrabaho doon. And, ayun nga. Naghihintay pa ako. 1 year na ako naghintay, hindi ako naselect. At naniniwala nga ako na may dahilan yun. May dahilan lahat. Nararamdaman ko kung bakit naranasan ko yung sa paghihintay ko kasi na yun, guys, may mga naranasan ako. May mga naranasan akong na parang yun yung pinakita sa akin ni Lord. Kung bakit kailangan mag-stay muna ako dito. May mga binukas siya sa akin na realization at mga learnings na dapat pag nandun ako sa South Korea, baka hindi ko naramdaman o hindi ko natutunan kung umalis agad ako dito sa Pilipinas. Basta marami. Like, mas makilala mo yung family mo. Aalis ka ba ng bansa na hindi mo kilala yung family mo? And mga problema na kailangan ng tulong mo. Na kailangan ng tulong mo sa family mo. And may mga bagay na dapat ka maintindihan at may dapat kang tanggalin sa sarili mo, baguhin muna sa sarili mo para pagdating mo sa South Korea, perfect package ka na. Ano ka na? Ready ka na. Diba? Yung wala kang mararamdamang sakit. Yan. At naiintindihan mo yung meaning ng family once na nasa South Korea kaya na hindi ka, sarili mo lang yung iisipin mo. Basta ang daming nabil habang naghihintay ako na masalit ako. Well, ngayon naghihintay pa rin naman ako. Nararamdaman ko na kung bakit hindi pa ako makaalis sa resort, hindi pa ako magkaroon ng employment. Pero nararamdaman ko na makakaalis ako. Yan. Basta ang dami ko lang kasi naranasan ngayon. Guys, hindi na to scripted ha. Hindi ko na ini-scripted kasi gusto ko yung normal lang na sinasabi ko sa inyo. Kinukwento ko sa inyo. Ayun. Kwentuhan lang tayo dito. Ang dami ko kasi talagang naranasan ngayon na siguro kaya hindi ako magkaroon muna ng amo kasi kailangan ko tong maranasan, kailangan ko tong matulungan, ganon, kailangan kong makilala yung family ko, ganon, kailangan kong munang i-ready yung sarili ko, kalusugan sa pag-iisip, yan, ganyan. Ayun. So, kailangan muna tayo dito sa atin. And, yung sinasabi ko sa sarili ko, like, ilang ngipin yung nabunot sa akin. Kasi nagdaan yung mga selection, nagdadasal ako na maselect ako, pero yung ngipin ko, nagsasakitan. So, kailangan ko siya ipabunot. Pinabunot ko siya, pati yung mga sira, nagpalinis na rin ako ng ngipin. Preparado. Pero hindi ka nasilek. Aray. And, sa sarili ko, ano bang napansin niya? Sa mga previous videos ko. Diba, parang ang lobo-lobo ko dun. Ay, lobo-lobo. Ako, habang naghintay ako, mga chino, nag-workout ako, nag-diet, yan, ganyan. Yung mga hindi dapat kainin, hindi kinakain. Malalim yung motivation ko. Hindi lang para naghahanda ako, kung hindi.
gusto ko rin yung ginagawa ko. Na nakakapag-exercise ako. Ganyan. And, nagbabasa tayo ng comments, ha? Dito scripted guys, ha? Kaya hindi formal yung aking video. Dito. May nag-comment. Si Cams Guaps -87Y. Comments niya. Ilang taon ka po before na-select? Hindi pa ako nasa-select. Naghihintay pa rin ako. And, ilang taon na daw ako? Ilang taon na ako ngayon? 27 na ako. So, ayun pa. Napapressure din ako sa paghihintay ko. Alam niyo kung bakit? Kasi, 27 years old na ako, guys. So, di ba dapat, sabi nila, pag 25 years old, dapat may anak-anak, 26, 27, yan. Kasi di ba pag 30 ka na daw, mahirapan ka na daw mga anak. Isa yan sa nagbibigay sa akin ng pressure. Na, ano ba, maghihintay pa ba ako na ma-select ako? Maghihintay pa ba ako na makapag-South Korea ako or mag-aasawa na ako? Kayo, ano sa tingin nyo? Maghihintay pa ba ako? Pero ang akin naman, eto naman. Yeah, pumapasok sa isip ko yan. Kaya nang napipressure din ako dyan sa, ano na yan, sa edad ko. 27 years old ako, pero yung gusto ko, hindi pa rin. Ngayon, hindi ako nagbo-boyfriend. Hindi ako nagla-love life. Walang boyfriend. Kasi gusto kong makapag sa Korea. At ayoko umalis dito sa Bansanto na may iisipin ako. Hindi naman sa makasarili ako or, yeah, gusto ko naman, gusto ko na sumaya. Pero alam mo yun, pinipigilan ko yung sarili ko. And, napipigilan ko din yung sarili ko kasi may mga karanasan ako before na sa mga naranasan ko relationship. Nagpa-pressure. Nagkaroon ako ng trust issue. Kaya nakakaya ko. Isa yun sa dahilan. Nagkaroon ako ng trust issue sa boys. And, mas pinapriority ko ngayon yung makaalis ako ng Pilipinas. Papunta sa aking pangarap na bansa, Korea. Makapagtrabaho sa bansa South Korea din. Siyempre, ang nagtutulak naman sa akin, kaya gusto ko makapag South Korea, is yung kahirapan. Diba? Ayun. And, hanap pa tayo ng ibang, may mga nag-comments kasi dito. Eto. Comments din ni, wala kasi siyang pangalan eh. User lang. 5 days ago na yung comment niya. Ano po mga test na gagawin? Magmi-medical na po ako bukas. Sana po masagot. Thank you. Hindi natin nasagot. Malamang, nakapag-medical na to. Sorry po. Alam nyo kasi guys, may trabaho din kasi ako. And hindi talaga ako ganito. Hindi ako active sa YouTube. Kaya pasensya na. Siguro magiging active lang ako sa YouTube pag nasa South Korea na talaga. Oh my God, sorry na. Ano po mga test na gagawin? Kung nakapag-apply ka na dito sa Pilipinas natin, ganoon lang din naman ang test. Ganoon lang din naman ang mga ina-exam. Mga physical exam. Next. Sorry na. Hindi ko lang hindi ka nasagot. Hala, galit na siya. Sorry na. Hindi ko kasi ako active talaga. Pero siguro naman may sumagot niyan na. Nag-comment ka sa ibang YouTube channel, YouTube vlogger. Konsensya na yan. Kaya naman, kay Kuya J.R. Castillo, 1185. Annyeonghaseyo, Chingu. Ano po need sa medical? Anong mga mini-medical sa'yo para ma-fit to work? Thank you po sa sagot. Ano po need sa medical? Ikaw? Ano po mga need sa medical? Siyempre, yung sa akin based on my experience sa 4L, guys, sa 4L, nag-recommend ng clinic. Pero, it's up to you po kung saan po kayo magpapamedical. Kasi, sa experience ko po, based on my experience, ang dinala po namin dyan sa 4L ay scan passport,
ID picture. ID picture. Kalimutan ko yung size. Oh my god, I'm not ready talaga. Hindi kasi talaga to scripted. Basta ID picture. Basta ID picture. 2x2 ata yung dala ko ng passport size. Pwede na yun. Passport size dala ko. Passport size. Kasi yun lang yung meron akong time na yun eh. Next. Siya pa rin. Ano po din sa medical? Nasagot ko na. Anong mga mini-medical sa'yo para ma-fit to work? Ayun. Yung ano, yung mga normal lang na mini-medical sa atin, pag nag-apply tayo sa mga company. Basta, dito kasi sa atin, sa ina-apply natin sa South Korea, basta wala kang nakakahawang sakit eh. Makakaalis ka. Basta wala kang HIV and Hep B na nakakahawa. And TB na active. Yan. TB na active. Pero kung TB mo, may history ka ng TB at na-treatment na yan, nakakapag 6 months treatment ka na, pwede yan. And as long as na hindi na siya active po. Kasi marami na siyang marami nang nakaalis na may history ng TB and may scar sa baga, pero hindi active. Based po sa mga napapanood ko yan na mga vlogger. And may mga nababasa ko. May nagla-live kasi ng mga vlogger dyan. Tapos may mga nagtatanong. Ayun, marami na nga daw doon. Minsan pa nila ka-boarding house kasama nila. Kasama nila sa bahay, may lang scar, pero hindi active. As long as na hindi po active yan. Eto, 9 days ago na. Sorry talaga guys. Ngayon lang po talaga. Eto, kailangan pa po ba na magpa-appointment sa 4L? O pwede kahit hindi napunta na lang doon pag magpapamedical na? Ako, based on my experience, sa 4L, pwede po na walang appointment. Basta medical day na. Pwede na kayo mag-medical. Nag-post na yung DMW na pwede na kayo mag-medical. Pwede kayong pumunta doon. Pero ako kasi, sa akin, meron kaming GC. And meron kaming nag-register, ganun. Kalimutan ko lang kasi ang tagal na, last year na kasi. Nag-register kami and yung name namin. Parang, ayun. Basta parang registration na rin yun sa amin sa GC namin. Parang appointment na rin. Parang pinaka-appointment na rin. Ayun. May comments din dito. Alis ka na ba sis? Hindi pa. Ito pa rin. Pasa lang tayo guys. Hindi scripted to guys ha. Mga ano to. Random basa lang ng comments kasi konti lang naman to. Tsaka isang video na lang. Tingnan natin yung iba pang comments. Ayun. Ito, tutorial daw po. Anin ko na rin dito guys. Tutorial daw paano mag-send si at Rexan Bartolome po. Shout out po. Ate, pwede po tutorial. Ate, pwede po tutorial paano mag-send. Ate, tutorial. Para mag-send sa DMW ng medical. Ayan. Tutorial. Ito sasabihin ko na lang kasi hindi naman ako makakaano para i-detalye pa yung mga lugar ko sa saan pumunta. Mag-send teka lang, paano ba pagka yung sa amin kasi, di ba, nag-post na si DMW na kung ano yung teka lang, nakalimutan ko eh. May magpo-post si DMW kung ano yung dadalhin kung ano yung kailangan na initial requirements yun eh. Andun yung sa amin yung medical.
fit to work na medical yun. And may form na pipilapan doon. Ano ba yun? Basta, nag-post ang DMW kung ano yung ipapasang requirements. Alam ko may video ako din dun guys. Kung ano yung pinasa. Ano kayo? Punta kayo dyan. May video ako dyan na ano na kung ano yung pinasa namin dun. Basta yun. Diba, magpapasa na medical. Merong araw kung kailan ka magpapasa na medical sa kanila. Tapos, pupunta ka doon. Parang maghihintay ka doon. Tapos magtanong ka. Magtanong ka doon sa magtanong ka sa guide, paano magpapasa? Hindi, joke lang. Marami kasi kayo niyan. So, pagka, ano na, submission day na, marami kayong magsasubmit. Based on my experience, mismo, submission day, pumunta kami DMW, and, hinintay lang namin, napapilahin kami. Pinapipila, tapos marami kayo niyan, sabay-sabay kayo papasok, nang nakapila kayo sa loob. And then, nakapila lang kayo doon. Ayun, sasubmit lang kayo doon. Meron naman pati mag-guide sa inyo doon ng mga taga DMW. Gulo ba? Kasi gulo ng pupo. Sorry na. Gusto ko nga manita. Kasi hindi naman po talaga ako sanay mag-vlog. Hello ate. Kay at Hot Spicy 296. Shout out po. Hello ate, ilang taon na po kayo and ano po in-applyan nyo? Factory worker po ba? Anong month po kayo nag-register and nag-exam? Ako ay 27 years old na hindi pa naseselect. Ang in-apply ko ay factory worker. Factory worker ako. Yes, factory worker. Nag-register ako ay ala, nakalimutan ko na. Di ready, di ba talaga? Ano ba ako nag-register niyo? November? Libre laet? Libre bash? Basta, ang nag-exam ako, November! November ako November ako nag-register. November 28. Yun. Na may quota na 30,000 plus lang ang kunin nila na registrant. And, nakaschedule ako ng exam is April 12. April 12 ako nag-exam. Matagal na yung ibang comments ngayon ko lang nire-replyan dito sa video. Pero naka-reply naman ako sa comments. Ayun na, diba? Nag-reply ako dito. Nabasa niyo naman siguro yan. EPS aspirant po kasi ako. Kaso di pa ako nakaka-graduate sa college. Kaya for now, nagtatanong-tanong muna. Good luck po. Pero guys, baka ang nito ni commentor, baka gusto niyo muna magtapos ng pag-aaral. Take your time po. Pero, pag mag-a-apply ka po sa South Korea, kahit hindi ka po magtapos ng college, kahit po elementary ka lang, kahit nga po hindi ka po nakatapos ng elementary, basta, may pasa nyo po yung EPS topic. Meron na po kayong application ng pa-Korea. Eto, 11 days lang. Kay Kuya, at Diosbert Cadiz 6387. Shout out po. Ilang weeks po kayo nagka-approval, ma'am? Nakaabot po kayo sa June 19 massive selection? Yun! Yun lang. Nakaabot. Yeah, nakaabot kami sa massive selection. Pero hindi ako na-select. Napasama kami sa job roster sa mga pagpipilian. Pero hindi ako na-select. Hindi ako na-select. It's okay. Pero yung minsan guys, panghihinaan ako ng loob. May mga time na ayoko na maghintay, ayoko na buksan yung EPS. Account. Ganun. Pero pag iniisip ko na binabalikan ko kung bakit ako nag-aral.
Nang ano ko sarili ko, at least nga may ginawa ako eh. At least nga, sinubukan ko. Yung ganun guys. Ito, may nagtanong ulit. One day ago lang. Teka lang. May reply. Uy, sorry na, ngayon ko lang nabasa to mga guys. Tanong ko lang, pagkakapasa mo pa lang ng medical result, tapos gumawa ka na ng EPS account, natural lang ba na no data pa yung progress niya? Ah, so nakagawa ka na kasi nakita mo na yung no data. No data. Kasi may no data. May no data ako nakita doon. Pero yung no data na daw po kasi na yun, ay sa mga ano, sa mga tawag doon, sincere. Sa mga sincere, sa mga, ayun ba yun, pagkakaano ko. Basta, yung mga bagong nag-exam, talagang no data po tayo dyan. No data. Pero yung, ayun sa progress, dun mismo sa progress, ano ko kung mapapakita ko dito ha. Sa no progress? Oo. Oo. Simula nung wala pa talaga yun. Dun sa ano. Ang unang-una kasi dyan, EPS topic, tapos pass, tapos yung date. Kung kailan, ano ba yun? Kung kailan kaya ata nagsubmit ang medical. Basta, yung date. Diba progress? EPS topic, pass, tapos yung may ano. Wala pa talaga. O, pagka nakaano ka. Antay-antay lang po talaga yan. Antay-antay lang. Ako nga, 1 year na rin ako naghintay eh. Ganyan tayo guys. Alam nyo ba? Hindi kayo mapipressure din sa ano, pagka mag-e-exam na. Hindi yan ang pressure eh. Ang pinaka-pressure dito, yung pagkano kakatagal maghihintay. Ayun ang hindi na sigurado eh. No data pa talaga yun. Hintay-hintay tayo dyan. At hindi lang yun ang hihintayin mo. Pero siguro lalaki ka, mabilis lang. Mabilis lang. Congrats, sana ka. Guys, hindi talaga ako sanay mag-vlog. Kaya, ewan-ewan tong ano ko. Ang pinagsasabi ko dito. Hindi ito scripted. Tingnan natin na may mga nag-comments pa. Kasi hindi ako nakaka-open talaga eh. Ayun yun. Ayun. Ano ko na? So yun. So yan na muna for now. Yan na muna for now. Balo. Ayun. So, share ko na rin kung ano yung mga paghahanda na ginawa ko. Ginawa ko habang naghihintay ako na magkaroon ako ng employer. At until now, inaano ko pa rin yung sarili ko. Naghihintay pa rin ako ng employer. And fitness goal muna tayo. Nag-fitness goal muna tayo. Yan, may mga ginagawa muna tayo. And may trabaho pa rin naman ako ngayon, kaya stay muna ako sa trabaho. 4 years na ako sa trabaho ko. Factory worker din. And hindi ako maalis doon. Basta nung nag-exam ako, nung nakapasa ako, hindi ako nag-resign. Yun ang wag yung gagawin. Pag nakapasa kayo, siguro magre-resign ako sa trabaho ko ngayon. Kapag na-hired ako, siguro pag magti-training na siguro. Looking forward. Yeah. Looking forward tayo dyan. Maka-hire tayo. Trust me. Makikita nyo dito sa video ko, nasa South Korea na ako. Basta, hintay-hintay lang tayo. Ganun talaga. Sana ulo, kasi yung mga lalaki, ang bilis nila nakalis. Ang bilis nila nakalis. Grabe. Ang galing sa buhay. Ang galing ni Lord sa buhay nila. Pero alam ko, bawat isa sa atin, may mga mission pa tayo. Bakit di pa tayo nakakalis? At naniniwala ko dyan na ganun si Lord sa buhay ko. Bakit di pa tayo nakakalis? Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga bagay na hinihintay natin. Ano? So, as of now, yun, naghihintay pa talaga ako, naghihintay pa rin tayo. Minsan nawawalan ako ng ano, lakas ng loob. Ano yun, guys?
Minsan talaga nawawala na ako ng takas na loob, maghintay pa. Lalo na 27 years old ako. And alam niyo naman ang sahod natin dito sa Pilipinas. Bayad, bills. So, yun. Naghihintay pa rin ako. And that's it. Yung mga paghahanda naman tayong ginawa. At hindi tayo yung tambay lang. Hindi tayo, habang naghihintay ako ng employer, hindi naman tayo tambay lang dito sa bahay. May trabaho tayo. Ayun nga, hindi naman ako umalis, hindi naman ako nag-resign sa trabaho ko. Regular ako sa trabaho ko. 4 years. Factory worker din ako. Yeah. Ito pala guys, sabihin ko pala sa inyo. Noong nag-post ang DMW, kung magsuswitch ka ng caregiver, hindi ako lumipat. May dahilan ako kung bakit. Kasi naranasan ko na magkatulong dito sa Pinas. And gusto ko talaga factory work. So, prepared ko talaga ang manufacturing. Sabi nga nila kung siguro daw lumipat ako ng nag-ship ako ng sa service industry. Baka daw nakaalis na ako. Hindi ko talaga prefer ang caregiver or manufacturing talaga ang gusto ko. So, yun. Kahit na matagal makahintay, I feel it. At naniniwala ako. Makakaalis tayo. Next year, 2025. Maniwala ka dyan. Naniniwala ko dyan. Naniniwala ko dyan. Malakas ang aking faith at paniniwala. Abangan nyo. So, this is the end of the video. Dito lang tayo, guys. I hope na maselect na tayo. Maselect na tayo lahat ng naghihintay. And sa mga gustong i-pursue ang pag-exam at pag-apply sa South Korea, go lang. Kasi pagsisisihan nyo yan pagdating ng ilang taon. Kasi at least, ngayon pa lang may nasisimula na kayo. Sa mga susunod na taon, hihintay na lang kayo. Annyeong! Kasamnida! So guys, before the end of this video, I would like to say thank you sa mga bagong subscriber ko. Thank you! Kasamnida! Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Bye-bye!